Is it the end of the world para sa mga kababayan nating caregivers? Not necessarily. Matapos ang mabilis na pagsara at pag-abot ng kota sa home care worker immigration pilots ng federal government. Ayon kay Apple Apuntar, isang senior case manager sa isang immigration service provider at miyembro ng Migrante Ontario, maaari ring subukan ng caregiver na napag-iwanan sa mas pinadalisa ng pathway para maging permanent resident, ang iba't ibang provincial nominee program. For example, dito sa Ontario, merong Ontario Immigrant Nominee Program sa in-demand stream. Kasama dito yung NOC 44101 o mga home support worker. Pero paalala ni Apuntar, may kaakibat ding patakaran ang mga programa na dapat aralin ng mga nais mag-apply. Ang difference lang doon sa home care immigration pilot is that itong karamihan kasi sa mga caregivers sa bahay nagtatrabaho. Kung hindi man live-in ay live-out, pero doon pa rin sa bahay. Pero itong mga provincial nominee programs, kadalasan dapat institutional yung settings. So hindi sa bahay. So typically, caregiver ka sa nursing home. Naniniwala siyang mas malaki ang pagkakataon ng mga aplikanteng makapasok sa programa. Pero mahigpit niyang paalala, maging maingat sa mga nilalapitan at siguruhing lisensyado ang mga binabayarang profesional. Pwedeng magbigay ng assistance ang sino mang kaibigan, kamag-anak, or any third-party organizations, basta hindi sila maniningil. Yun yung sinasabi ng immigration regulations. No? Pero, ang pwede lang maningil ay yung mga IRCC authorized representative na either member ng College of Immigration Consultants or member ng Law Society ng Canada. Kung hamon naman ang pondo para kumuha ng legal assistance, pwede kayong lumapit sa Migrante Ontario kung nasa Ontario kayo at may i-refer namin kayo sa mga licensed immigration consultants na hindi ganun kalaki maningil. pinuna rin ni Apuntar ang umano'y problematic rollout ng immigration pilots. Pwede sanang gawin ng Immigration Canada na ginawang available yung portal, ginawang available yung online application forms ahead of the schedule na March 31 para meron sanang pagkakataon yung mga applicants na mag-fill out na ng forms, mag-upload ng documents. Pwede kasi nilang i-restrict yung submission kung yun yung gusto nila. Karaniwang ipinatutupad ng 5 taon ang mga immigration pilot ng gobyerno para pag-aralan kung epektibo nga ba ang mga ito bago ang desisyon kung dapat ba ito gawing permanente. Paula Saraza, Omni News, Toronto.